Sa isang tahimik na baryo, may isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Lito. Siya ay kilala bilang isang masipag, mabait at mapagkumbabang tao. Ang kanyang bahay ay maliit ngunit maayos. May lumang upuan, isang kahoy na mesa at ilang paso ng halaman. Ang mga halamang ito ay kanyang inaalagaan araw-araw ng may buong pagmamahal. Una, tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang maglinis ng bakuran. Kasunod nito, pinapakain niya ang kanyang mga alagang manok, aso at pusa. Pagkatapos siya ay naghahanda ng simpleng almusal, kanin, itlog at mainit na kape. Sa huli, uupo siya sa kanyang upuan habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Si Mang Lito ay may 3 anak, si Ana na masipag at matulungin. Narito rin si Ben na matalino ngunit tahimik at si Carlo na masayahin at palabiro. Sila ay lumaki na may magandang asal tulad ng pagiging magalang, masunurin at mapagmahal. Ito ang mga katangiang itinuro sa kanila ng kanilang ama sa loob ng maraming taon. Isang araw, nagpasya si Mang Lito na ayusin ang kanyang lumang bahay. Una, nilinis niya ang mga lumang gamit sa paligid ng tahanan. Ikalawa, inayos niya ang bubong na butas-butas na upang hindi na sila mabasa ng ulan. Ikatlo, pininturahan niya ang dingding upang magmukhang bago at masigla ang paligid. Sa wakas, naging maayos at kaaya-aya muli ang kanyang tahanan. Habang ginagawa niya ito, napansin ng kanyang mga kapitbahay ang kanyang sipag. Sila ay namangha sa kanyang tiyaga, kasipagan at determinasyon na mapaganda ang kanyang paligid. Dahil dito, nagpasya ang mga ito na tulungan si Mang Lito sa kanyang gawain. Sama-sama nilang natapos ang gawain ng mas mabilis at mas masaya. Bakas sa kanilang mga mukha ang saya ng pagtutulungan bilang isang komunidad. Sa huling bahagi ng araw, napangiti ng malawak si Mang Lito. Hindi lamang dahil sa kanyang bahay na muling gumanda, kundi dahil sa pagmamahal at pagtutulungan ng mga tao sa kanyang paligid. Isang patunay na ang kabutihan ay nagbubunga ng pagkakaisa at saya sa bawat isa.